Good evening guys sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon sa ating ah, panibagong episode. Welcome guys to my channel again. At yun nga pala, Happy New Year sa ating lahat kasi ngayon ay January 7. So, New Year pa tayo. So, yun guys, magkwentuhan tayo ngayon tungkol sa dalawang bansa or sa bansa dito sa Europe, sa Austria, Europe. Kasi pag halimbawa, madalas kasi pag kwentuhan kami ng mga pinsan ko or ng mga kaibigan ko, minsan o kaya magme-message ako ng ano ganyan, iwan ako ng message sa kanila ganyan, tapos sinusulat ko sa Facebook or YouTube or kung saan man na social media, sinusulat ko Austria. Tapos ang laging response nila is Australia. So ngayon, lilinawin lang natin sa mga ano, sa ibang mga yung hindi lang nakakaalam. So siyempre yung doon naman sa mga sa mga nakakaalam naman is alam na ninyo yun kung saan yung Austria at kung saan ang Australia. So ngayon, ang Austria guys, sa mga hindi nakakaalam is nasa Europe. Austria, Europe. Hindi Australia, kundi Austria. Walang L. So, napagkakamalan kasi ng karamihan na ang Austria is Australia. Pero magkaibang bansa po yun guys. At saka talagang Australia is nandun sa malapit sa atin sa Pilipinas. At dito naman sa amin sa Europe is Austria, Europe. Dito ang Austria is neighbor country ng Italy, Switzerland, Germany, Hungary, Slovenia, Slovakia, at saka Czech Republic. So, yun ang neighbor country ng Austria. So, doon lang sa mga hindi nakakaalam. Or, yung iba naman kasi, ang alam nila is Vienna City. Ang Vienna City is nasa Austria, Europe din yan. Ngayon, kasi minsan parang napapansin ko parang masikat pa yung Vienna City kaysa Austria eh. Ang Austria kasi yan ang bansa. Tapos ang Vienna City is ayan ang capital city ng Austria sa Europe. So, yun. So, para lang naman yan doon sa mga hindi pa alam kung nasaan ang Austria, Europe. Ang Austria kasi guys, hindi sila mahirap at hindi rin sila ganun kayaman, no? Standard ang buhay ng mga tao dito kasi karamihan sa kanila talaga may trabaho. Tapos ngayon, halimbawa, 6 na buwan kang walang trabaho, bibigyan ka ng gobyerno ng allowance. Pero hindi naman ibig sabihin na bibigyan ka nila ng allowance is uupo ka lang. Halimbawa, kagaya nung nakaraan, wala akong trabaho. Nung last year, wala akong trabaho. 3 weeks wala akong trabaho. So, binigyan nila ako ng allowance within 3 weeks na yan. Para yun ay ang pang dagdag ko sa aking upa. So, para sa mga gastusin. So, yun. Ngiti-ngiti naman tayo kasi masyado tayong seryoso eh. Baka sabihin naman ninyo eh, ano naman yung ano natin, masyado namang seryoso. Tapos, ayun nga. So, ngayon guys, ang ano ko lang is para malaman nung karamihan na kung nasaan ang ang Austria, Europe. So kasi kami dito guys sa Austria is binibigyan kami ng ng gobyerno ng tulong ng allowance kung halimbawa na mawala ng trabaho ang mga tao dito. So, yun. So, habang binibigyan kanila ng allowance, siyempre mag-a-apply ka ng trabaho. Hindi rin pwede na matutulog ka na lang or hihiga ka na lang or upo ka. Kundi, kailangan araw-araw mag-a-apply ka rin ng trabaho. Kung patunayan mo na nag-apply ka, halimbawa tinawagan mo yung kaibigan mo kasi nagtatanong ka ng trabaho or may pinuntahan kang company na nagtanong ka kung may trabaho sila or nag-send ka ng maraming emails para magtanong tungkol sa trabaho. So, kailangan mo rin yun ipakita sa gobyerno para tuloy-tuloy yung allowance mo. Kasi kung wala kang katunayan na hindi ka pala nag-apply or nagpabaya ka lang, so hindi ka rin nila bibigyan ng allowance.
So talagang merong kondisyon. Oo, meron talagang may gagawin ka talaga para mabigyan ka ng allowance. So katibayan 'yun na ano, pakita mo kung kailan mo na-send, ayan. Or merong stamp, nilagyan nila ng stamp na nag-apply ka nga, ganun. Or nag-response sila sa emails na, pasensya na wala kami. So, yun yung katibayan na nag-apply ka. So, yun. So, ang Australia naman is halos naman buong mundo alam na nila kung saan ang Australia. Siyempre, 'di ba, ang Australia is doon sa atin sa magkabilang mundo, no? Magkabilang mundo tayo sa Europe at Australia is yan ay ano talaga, salungat. So, kumbaga sa kabilang mundo yung Australia, dito naman sa kabilang mundo yung Austria, Europe. So, ayun, nasa parte kasi ang Austria ng Europe. So, yun, kaya siguro hindi masyadong sikat. Pero sa akin talaga, sa pagkakaintindi ko is, Vienna City is sikat. So maraming nakakaalam ng Vienna City. So yun. Yun lang guys, ang ano ko natin doon sa mga Pilipino na hindi pa talaga nila alam kung nasaan ang Austria or kung nasaan ang mismo ang Vienna City. Yun ay nasa Europe kami. Austria is kalapit bansa ng ulitin ko ulit ng Italy, Germany, Switzerland, Hungary, Slovenia, Slovakia, and Czech Republic. So, yun ang neighbor country ng Austria, Europe. So, ang ginagamit nila is karamihan sasakyan or train. Kasi yun ang maganda dito dahil kung gusto mo magbiyahe sa halimbawa sa Germany or Italy or Switzerland, pwede ka mag-train. Or kung may sasakyan naman kayo is pwede rin kayong mag-drive. So ganun. Ang pinakamalapit dito sa amin sa Austria, ang pinakamalapit na biyahe to Switzerland is ang alam ko pag train narinig ko dun sa kasama ko is nasa 5 hours. Kasi yun din ang balak ko na minsan pumunta doon. Pero ang alam ko talaga kasi naririnig ko ang mahal-mahal daw doon. So kailangan talaga na mag-budget ka ng 5,000 euro ganyan. Or sabihin na lang natin kahit 3,000 euro mag-budget ka ng mga 3 days, 4 days para sigurado namin hindi ka makapos. Kasi ang mahal talaga doon. So pwede nyo naman yun guys i-research sa internet. Kasi dito sa Europe, sa Austria, pag nabakasyon kayo, pwede na kayong umupa sa Vienna City ng isang kwarto na sa hotel na sa 3 gabi is ang babayaran niyo sa 3 gabi is nasa 300 to 400 euro sa 3 gabi yun. Kasi minsan nandoon na kami, na-try na namin na natulog kami na 3 gabi sa hotel. So, ano yun winter, kailan ba yun? Itong taon lang din naman, parang itong taon lang din naman, March yun or April, ganun, medyo malamig. Tama, malamig pa siya. So, yun, na-try namin. Kasi pagka ganung talaga season, April, May, medyo mura-mura pa ng konti. Hindi pa ganun kalamig. Kamahal kasi nga, hindi sila, mga ganung buwan, wala masyadong tourist. Pero kapag dito, December, January, yan, maraming tourist kasi sila nag-skiing, ayan, kasi 'di ba dito sa bundok maraming snow. Kaya yung mga yan ay sila sa snow or nag-ice skating, ganyan, or gusto lang nilang makita, magmamasyal-pasyal doon sa mga kung saan ang napakaraming snow. So yun guys, napakaraming snow at ang weather naman dito is apat na klase ang weather nila dito. So halimbawa sa March, ngayon is winter, sa March naman mag-uumpisa ang springtime at sa June naman ay magsisimula ang summertime at sa September naman ay magsisimula ang autumn season. So meron silang winter, springtime, summertime, at summertime. So, yun. Yun lang guys. At sana, wag po kayong magsawang bisitahin ang aking video. At maraming salamat po guys sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong pagsuporta. Thank you guys. Bye guys. Happy New Year uli. And God bless you.